Harry Roque sinabing ang pagkaaresto kay Duterte, unconstitutional. Nagbigay ng kanyang pahayag si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, ICC, noong Martes. ika-11 ng Marso. Ayon kay Roque, ang hakbang ng ICC ay isang paglabag sa saligang batas ng Pilipinas, at itinuring niyang hindi makatarungan ang ginawa ng International Court laban sa dating lider ng bansa. Sa kanyang panayam sa programang Afternoon Delights, noong parehong araw, ipinaliwanag ni Roque na ang pag-aresto kay Duterte ay hindi ayon sa batas, lalo na't hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. It's very clear that we're no longer a member of ICC, ani Roque. Na nagsabing hindi nasakop ng naturang internasyonal na korte ang bansa simula nang magdesisyon ang Pilipinas na humiwalay dito noong 2019, sa kanyang pahayag. Binigyang diin ni Roque na ang ICC ay walang karapatang magpatuloy sa anumang aksyon laban sa mga mamamayan ng Pilipinas, partikular na laban kay Duterte, na hindi nasaklaw ng jurisdiksyon ng korte. Ipinaliwanag ni Roque na ang pagkakaaresto sa dating Pangulo ay isang malinaw na paglabag sa saligang batas ng Pilipinas. Ayon sa kanya, mayroong isang tiyak na probisyon sa saligang batas na nagsasaad na tanging ang Korte Suprema at mga mababang hukuman lamang ang may kapangyarihan na magpatupad ng mga legal na hakbang at hindi ang isang banyagang institusyon tulad ng ICC. What is now being violated is the Philippine Constitution which says, the judicial power rests only in one Supreme Court and other lower courts as may be established by law, paliwanag pa ni Roque. Na binigyang diin ang pagiging malaya at may soberanya ng Pilipinas bilang isang bansa na may sariling legal na sistema. Bagamat ito ang opinyon ni Roque hinggil sa issue. Ipinaabot naman ng Palasyo ng Malacanang na hindi kinakailangan makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa mga kinasasangkutan nitong kaso laban kay Duterte. Gayunpaman, sinabi ng Palasyo na may obligasyon ang Pilipinas na makiisa sa mga hakbang ng ibang mga internasyonal na organisasyon tulad ng International Criminal Police Organization, Interpol, na tumutulong sa pag-aresto at pagkuha ng mga taong pinaghahanap ng batas. Sa kabila ng mga reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno, patuloy ang kontrobersya hinggil sa mga aksyon ng ICC laban kay Duterte. Ang arrest warrant ng ICC ay may kinalaman sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon, na naging bahagi ng isang matinding debate sa bansa. Ang ilan sa mga mamamayan at mga kritiko ng administrasyon ni Duterte ay nagsusulong na dapat managot ang mga opisyal na sangkot sa mga iligal na pamamaslang. Samantalang ang mga taga-suporta naman ni Duterte ay naniniwala na ang mga hakbang na ito ay isang uri ng panghihimasok sa soberanya ng bansa. Ang mga pangyayari hinggil sa arrest warrant ng ICC ay nagpapatuloy sa pagiging isang malaking isyu sa politika at batas ng Pilipinas, at maraming mga pananaw ang nagsisibol mula sa magkabilang panig. Sa huli, maghihintay ang bansa ng mga susunod na hakbang na gagawin ng mga awtoridad at ng mga legal na institusyon upang mapagtibay ang kanilang posisyon sa isyu ng pag-aresto kay Duterte.